Okay, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Sa umaga pong ito, tayong lahat ay sama-sama na magpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga papuring awitin na upang maitaas natin ang kanyang banal na pangalan. At sa oras pong ito ay nais kong basahin sa inyo ang nakasulat sa aklat ng mga awit sa chapter 23. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad
sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng aking ulo ng langis. Ang aking saro ay inaapawan. Okay, salamat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat Ikaw ang Diyos na kinasasabi ka ng aming mga kaluluwa. Ikaw ang Panginoon na nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Kaya kami narito nagpapasalamat at lumalapit sa iyong banal na pangalan. Tanggapin mo, Ama, ang aming mga pasasalamat, ang aming mga papuring awitin na nagpapahayag ng aming pagkilala sa iyong banal na pangalan. Salamat, dakilang Diyos, ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa lahat ng aming mga gagawin sa araw na ito. Ito lamang, Ama, ang aming hinihiling at idinadalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nagkakaroon ng online worship at samahan niyo po kami sa aming pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin po natin ang dwell. Set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your ways, I wanna know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name, yeah. Dwell in your house forevermore. Holding to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are here. All of my days, I live for you, Lord. Establish my path, there's one thing I am. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Holy Spirit, Holy Spirit, have your way. Sweet anointing, teach our hearts, our lives we pray. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore.
in your house forevermore. Purihin po natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-awit sa Kanya at sa pagsamba sa Kanya. Puwitin po natin ang How Great is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness rise to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Lord, will sing how great, how great is our God! How great, how great is our God! Sing with me, how great is our God! Lord, will sing how great, how great is our God! Name above all names, name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names. Worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will sing how great, how great is our God.
Magandang umaga sa lahat mga kapatid. Ngayon ay Mayo na at napakabilis ang ating araw at panahon. Pero wala tayong magawa dahil ito'y natural at normal lamang na tumatakbo ang mundo. Kaya huwag tayong magulat o mabigla na dumating na tayo sa buwan ng Mayo. At baka nasa isip pa rin natin na January pa tayo kasi ilang araw pa lang o ilang buwan pa lang nakalipas. Parang iniisip natin parang December pa o January. Ngayon Mayo na pala. Okay? So, ang ating message ngayon na ating pagbulay-bulayan o pakinggan ay tungkol sa mga problema sa ating panahon na ating naranasan at ang mga problemang ito napakabigat dahil sa mga nakalipas na mga 2 buwan at nag-umpisa itong COVID-19 na medyo nabigyan ng pansin sa ating gobyerno at nung Marso, second week, nagkaroon ng umpisa ng lockdown hanggang sa ngayon, kaya umabot na ng 1 buwan mahigit, no? Almost 2 months na. Naka-lockdown pa rin tayo kahit mayroon ng adjustment o pagbabago sa ibang mga probinsya. Pero dito sa atin, sa Metro Manila, sa NCR, patuloy pa rin yung ating ECQ, ang tawag, no? Kasi mayroon namang GCQ, o yung General Community Quarantine. At yung sa atin, patuloy pa rin yung ECQ. O ating paghandaan palagi na darating ng mga panahon o mga ilang linggo na nawa maayos na ito at maibalik tayo sa normal, no? Ang ating bayan. Sana nga, yun ang ating mga prayers na maging normal na sa darating na mga ilang linggo o sa sunod na buwan. Pero hindi pa rin natin alam yun. Yun lang ang ating hinihiling sa Panginoon na matapos na to. Sana nga, patuloy yung ating mga gawain sa ating mga panalangin, ating mga prayers tuwing Miyerkules at saka sa araw-araw sa ating mga devotions at sa ating mga pagsamba. Huwag nating kaligtaan o kalimutan yung ating mga panalangin na sana matapos na to, itong crisis na to at itong problema na to. Tayo po ay manalangin bago tayo makinig sa salita ng Diyos. Aming banal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong mga pagkapala na pinagkaloob mo sa loob ng 1 linggo na nakalipas, na binigay mo sa amin ang aming mga kailangan sa araw-araw, sa aming mga pagkain, sa aming mga inumin, at sa ibang mga bagay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. At salamat din sa aming gobyerno na nagbigay sa mga pangailangan sa iyong mga citizen, Panginoon, na kahit minsan may mga problema pero nakaabot naman sa mga tahanan, Panginoon, at sa pamilya na nangangailangan. Gabayan mo po ang aming President Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang mga kabinete, ang Senado, ang Kongreso, at ibang mga opisyal down to province, Panginoon, mga representative, mga governors, mga mayors, mga kapitan. Nawa po, gabayan na po sila, Panginoon, na maibahagi ang mga relief goods o mga tulong sa gobyerno, sa aming komunidad, na maibahagi ng maayos at magkaroon ng kagalakan ng mga tao na makatanggap sa mga pagpapala. Gabayan po ang bawat isa sa amin na mailagay sa aming puso at isipan
na ang mga bagay, material na hindi namin mabigyan ng most important sa buhay namin, kundi ang spiritual na buhay ang aming bigyang pansin dahil napakahalaga sa buhay spiritual kaysa material na mga bagay, Panginoon. Dahil sinabi nyo na huwag matakot sa papatay sa aming katawan, kundi katatakutan namin ang kapatay sa aming kaluluwa. Kaya kami po ay naniwala at sumasampalataya sa inyo na ikaw po ang aming masusunod, hindi ang mga bagay material sa mundong ito. Buksan ang aming mga puso't isipan habang kami po ay patuloy na magikinig sa iyong mga salita, sa mensahe sa araw na ito, Panginoon, at gabayan po ang iyong lingkod na siyang maghatid ng mensahe. Nawa po ang iyong banal Espiritu siyang mag-ingat, siyang maging gabay at magbigay karunungan sa mga salita na aking pagbanggitin, Panginoon. Ito po ng aming dalangin sa iyo, pangalan ni Jesus, na aming Diyos ng tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Problema. Ang problema, hindi natin maiwasan. At ang problema habang tayo ay nabubuhay, hindi maaalis yun sa buhay ng tao. Problema na maliit na problema o kunting problema, problema pa rin yan. O sa mga malalaking problema, o sa mabigat na problema, lalo na sa ngayon, ang pinakamabigat na problema natin na ating kinaharap, ang problema sa coronavirus. Itong pandemic na to. Hindi lamang ang ating bayan naging problema, ng ating mga opisyal sa gobyerno, lahat ng mga tao, problema, dahil nakukulong sa kanilang mga tahanan, walang trabaho, walang pira, mabigat na problema. At napakahirap, no? Tayo'y nakaranas sa bawat tahanan natin kung paano natin magampanan o malunas itong problema na to. Mahirap dahil lagi tayong nasa bahay, bawal namang lumabas. Kung hindi importante, dapat isa lang ang lalabas, bibili ng mga pangailangan, at ang problema pa dito kung mahawaan yung lumalabas. Napakahirap. Lagi tayong nag-isip na nawa, hindi tayo mahawaan sa sakit na to. Kasi napakahirap kung may sakit ka sa coronavirus o COVID-19. Marami mga testimonies na ating narinig sa YouTube, nakita natin sa mga broadcast, sa television, mayroong mga testimony na napakahirap kung mayroong kang sakit na ganyan, kung mahawaan ka sa sakit na yan. So, mabuti lang kung makasurvive. Medyo malakas yung katawan natin, makasurvive tayo, pero hindi pa tayo kampante kahit malakas ang katawan. Wala mga symptoms sa coronavirus, pero bigla lang na matamaan ka sa sakit na yan. Kaya ingat talaga bilang mga anak ng Diyos. Pero ito, mayroong mga pangako ang ating Diyos na magkaroon siya ng proteksyon sa bawat sumasampalataya. Mayroong pangakong proteksyon ang ating Diyos sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay tapat sa paglilingkod sa ating Diyos na ating Panginoon. Sa Roma, meron tayong mga Bible sa Roma 15, versikulo 13, "May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit." So, ito'y nagbigay sa atin ng paalala sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na ang ating pag-asa doon sa ating Diyos. Kasi ang Diyos nagbigay sa atin ng kapayapaan, nagbigay sa atin ng kagalakan, at kailangan lamang natin
na tayo ay maging manalig sa Kanya. Ang ating trust, no? Pananalig natin sa Panginoon dahil ang Diyos ay nandyan, nakatingin sa atin at sinusundan tayo sa ating mga galaw sa habang nandito tayo sa mundong ito. Kung tayo po ay tapat sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, meron tayong maasahan na mga proteksyon galing sa Diyos. Sa Isaiah 40, verse 31, 40-31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So kung tayo po ay umaasa palagi sa Panginoon, ang ating pag-iisip na sa Panginoon, ang ating paglilingkod na sa Panginoon, bigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Ang ating kalakasan katulad daw ng isang agila, like an eagle. Kung tayo itatakbo, hindi tayo manghihina, malakas. At ang ating katawan, laging malakas sa araw-araw, mga kapatid. Ang Panginoon nagbigay sa atin ng mga salita upang tayo po ay umaasa palagi sa Kanya. Our hope is in the Lord. Wala tayong mapuntahan eh. Kung doon tayo aasa sa mga tao, minsan natutupad naman. Pero sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Dahil ang Diyos magbigay sa atin ng proteksyon sa bawat isa sa atin. Ano bang mga proteksyon na sinasabi sa Biblia sa ating buhay? Na sinasabi kanina na bigyan tayo ng kasiyahan, kaligayahan, lakas. Hindi tayo manghina. Very active tayo, parang agila. Ano pa ba yung ibang mga pangako ng ating Panginoon na ating proteksyon? Dito sa Exodus 23:22, Exodus 23:22, if you listen carefully to what He says, and do all that I say, I will be an enemy to your enemies, and will oppose to those who oppose you. Ang Diyos na tumitingin sa atin, sa ating araw-araw na paglilingkod, siyempre, kaharap natin palagi ang kalaban natin. Meron tayong mga kalaban na ating kaaway. Ang evil spirits, ang demonyo, kalaban ng Panginoon, siya rin ang ating kalaban. Ipaglaban tayo ng Diyos. Ipaglaban tayo, sabi dito sa Tagalog, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Ipaglaban tayo ng Diyos. Katulad sa nangyari sa Old Testament. Panahon nila ni Moses. Sila'y nagtagumpay kahit gaano kahirap ang mga naranasan nila sa buhay. Sila po ay nagtagumpay. Grabe ang nangyayari sa mga buhay nila noong unang panahon sa mga Israelita. Lalo na nung nasakop sila sa Ehipto. Naging slave sila, mga Israelites. Pero ganoon pa rin, pinagkalooban pa rin ng Diyos ng pag-asa hanggang sila'y nakarating sa buhay na mapayapa. At sila po ay nagtagumpay. Mga kapatid, ang Diyos, sabi niya, ipaglaban tayo. Ano pa? Sa mga awit 27, versikulo 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of life. Of whom shall I be afraid? Napakaganda. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan.
sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? So, ang Diyos nagbigay sa atin ng proteksyon na tayo po dapat hindi matakot. Why should I be afraid? Sabi dito. Whom shall I fear? Sa ibang translation. The Lord is the stronghold of my life. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan ko. Sino pa ba ang aking katatakutan? So dapat hindi tayo matakot sa mga problema na ating kaharap. Hindi tayo matakot kung anumang mangyayari sa mundo dahil ang Diyos nandyan. Meron akong nakausap na kaibigan ko nasa abroad, parang worried siya sa kanyang kalagayan dahil sila rin doon walang trabaho. Sirado ang mga kumpanya. Nasa bahay lang sila. Pero may suporta naman sila sa gobyerno ng mga pagkain. Pero pag ganyan ang buhay natin, napakahirap, no? Tayo naman lahat dito, naranasan natin sa loob ng mahigit 1 buwan na nasa loob lang tayo ng bahay, napakahirap. Yung iba nga, sabi, naburyong na. Nagkaroon ng mga problema sa bawat isa, hindi na magkasundo, nagaway-away na. Sirado ng isip, no? Lalo na pag gutom, napakahirap ang sitwasyon, nasa loob ka ng bahay, gutom ka pa, napakahirap, walang kapayapaan. Hindi magkasundo. Pero ang Diyos, nagbigay sa atin ng pag-asa. Hindi tayo matakot. Kahit gaano man kabigat ang ating kaharapin pang problema o marami pang mga problema nga darating na mas higit pa sa nangyayari ngayon. Sabi nga, itong problema ngayon, umpisa pa lang. Lalo na pag nasa gitna na tayo sa katapusan na. Sabi nga ng iba, pag nasa katapusan na tayo, malapit na talagang matapos ang mundo, malapit na ang darating ang Panginoon, mas higit pa ang problema. Sino kaya ang magtagumpay? Sabi ng Panginoon, sino ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kailangan tayong malakas ang ating pananampalataya. We need faith, strong faith. Sa mga awit, 4:8. Mga awit 4:8. I will lie down and sleep in peace, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Ibiro mo, ang Diyos ay nagbigay natin ng kapayapaan. Hindi tayo matakot. Sa problema ngayon, dapat relax tayo. Sabi nga ng iba, relax lang. Kasi pag relax ka lang, ay wala nang huwag ka nang mag-isipan ng iba. Iasa natin sa Diyos. We will trust God. Kasi ang Diyos, alam niya kung anong pangailangan natin Tayo po, manalig doon sa Panginoon para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sa translation ng bagong balita, Biblia, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-ingat sa akin. Marami ngayon walang tulog. Dahil walang pagkain, problema. Imbis magpahinga, hindi magkapagpahinga, nasa labas palagi. Maraming hinuhuli sa gabi. Kahit may kurpyo, hindi iniisip yung kurpyo, basta lang makalabas, mag-enjoy sa labas, nag-inuman, namamasyal. Pag may pulis, tatakbo. Yun ang problema natin, no? Sabi nga ng iba, talagang ang tao matigas ang ulo. Hindi lang Pilipino, Kasi sa ibang bansa, ganoon rin
Pag may lockdown, lalabas. Napakahirap. Sana nga matapos na ito. Pero sabi ng Bible, huwag tayong matakot, huwag tayong manghihina ang ating loob, dahil ang Diyos may proteksyon sa atin. Sa mga awit, chapter 6, verse 1 and 3, ito, napagandang verse din ito. Sa mga awit, chapter 61, no? 61:3. For you have been my refuge, a strong tower against my foe. Pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan, matibay na muog laban sa kaaway. Ang ating kaaway, na hindi natin nakikita, yun ating katatakutan, baka mahawaan tayo, ang Diyos, siya ang ating kanlungan. Hindi tayo matitinag, hindi tayo matatakot, dahil ang Diyos ay matibay. Matibay siya. Siya nagbigay sa atin ng protection upang hindi tayo madaig sa kalaban natin. Kalaban natin, sakit. No? Dami na ngayon nagkasakit. Tumataas yung mga positive sa virus, hindi pa napigilan, at wala pa ring vaccine o wala pa ring gamot hanggang sa ngayon. Buong mundo yun. Kaya marami natatakot kung ano ba ang mangyayari pa sa darating na mga araw. Sana nga, mabigyan na ng lunas, mabigyan ng gamot itong virus na to. Ito pa, sinabi sa Bible sa mga awit, chapter 91, verse 8 and 10. Napagagandang verse. No? Ito ay very common na verse na naririnig, nababasa natin sa YouTube, sa mga broadcast. Pero ito, ulitin natin. If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent. Ito na, maganda, no? Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak, ni maranasan kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Napaganda. Totoo naman ito sa mga Kristiyano, kahit walang pagkain, hindi naman siya nahirapan. Kasi laging nanalangin. Iyon ay sa totoong buhay ng mga Kristiyano. Kasi mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo nag-isip sa ating physical na katawan, di ba? Okay man lang sa atin, magkain ng kaunti. Makatulog. Makabili ng damit na hindi masyadong mahal, okay lang sa atin yun. Kahit hindi maganda ang ating tahanan, okay lang yun. Kasi iiwanan naman natin yun eh. So, hindi tayo maghihirap, sabi dito sa Biblia, kung ang Panginoon siyang ating ginawang kanlungan o siya ang ating Diyos na doon tayo umaasa at yung ating pananalig nasa Kanya. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Ang Diyos ay magbigay sa atin. Sabi nga kanina sa ibang verse, dahil ang Diyos magbigay sa atin ng kagalakan, joy, magbigay sa atin ng ating mga pangailangan. Ito pa, may iba pang verse sa mga awit 112, verse 7, He will have no fear of bad news. His heart is steadfast, trusting in the Lord. Ito, minsan, hinihintay natin yung mga balita, no? Mga news sa media, sa mga television. Sabi ito sa Tagalog, masamang balita ay hindi nagigili. Matatag ang puso kay Yahweh. So, hindi tayo magproblema, no? Hindi tayo matakot sa mga balita kung anumang mga balita
na ating maririnig. Dahil ang Diyos ay nandyan. Kung anumang balita na hindi maganda, relax lang. Relax lang. Dahil ang Diyos ay nandyan sa atin. Ito rin, mabasa pa rin natin sa Deuteronomy chapter 33, verse 12. About Benjamin, he said, "Let the beloved of the Lord rest secure in him, for he shields him a day long, and the one the Lord loves rest between his shoulders." So, isipin natin na ang Panginoon, parang nasa balikat ka sa Kanya, no? Hinahawakan ka niya. Mahal ka ni Yahweh at iniingatan sa buong maghapon. Ika'y binabantayan at sa Kanya mga balikat, ika'y mananahan. Napakaganda, no? Para bang isang maliit na bibi na nasa kanyang ama o sa kanyang ina, nakakarga sa kanyang katawan, sa kanyang balikat, inalalayan, minamahal, sinasayaw pa, pinatulog pa, secured. Ganun ang tao na may pananampalataya at tunay na naglilingkod sa Diyos. Kaya, kailangan tayo, confident tayo sa sinasabi sa Bible at paniwalaan natin na ang Diyos, siya ay nag-care sa atin. Nagkaroon ng proteksyon sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ay nagbigay lagi ng proteksyon sa bawat isa na mga Kristiyano at magkaroon ng mapayapang buhay. Sa mga awit 121 verse 7 and 8. Okay, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. So, ang Diyos nagabantay natin, di ba? Sabi dito. Binabantayan tayo lagi sa ating Panginoon. He will watch over your life. At maiwasan yung mga, kung anumang mga pangyayaring hindi mabuti. Kaya ang Diyos, napakabuti, na siya po ay nagbigay sa atin ng proteksyon. Sa translation ng Tagalog, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib. Ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, di ka maano kahit kailan. So, hindi tayo magproblema kung anong mangyari sa darating na mga araw, mga linggo, mga buwan, mga taon. Dahil ang Diyos ay nandyan. Nakatingin sa atin. Nag-protect sa atin. Hindi tayo mabahala. Ang dami mga verse, no, na hindi tayo mabahala sa mga bagay na dito sa mundo. Dahil nandyan talaga ang problema. Hindi maubos-ubos yung problema. May sabi nga, narinig ko, na hayaan mo yung problema. Kasi ang problema, nandyan palagi. Kailangan, relax ka lang kung may problema. Hayaan mo ang problema, mag-solve sa problema. Tayo kasi gagawa ng paraan para ma-solve yung problema. Ay tuloy. Hindi nangyari yung mga solusyon at na-discourage dahil hindi nabigyan ng solusyon yung problema. Wala. Hindi siya nagtagumpay. Discouragement sa buhay. Dami mga taong ganun. Pero tayo mga Kristiyano, hindi dapat, di ba? Kasi ang Kristiyano, binigyan ng pag-asa ng ating Panginoon ng proteksyon at ipagkaloob niya kung ano ang ating mga pangailangan sa buhay natin. Napakaganda kung ilagay sa ating puso't isipan ang mga salita ng Diyos. Ito pa, sa Proverbs chapter 1 verse 33. Proverbs 1:33. But whoever listens to me will live in safety and be at ease without fear or harm. Napakaganda.
Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Napakagandang verse. Sinabi ni Solomon, kung tayo ay laging nakikinig sa Diyos, sa mga salita ng Diyos, tapat na naglilingkod sa Diyos, tiwasay tayong nananahan dito at mabubuhay ng mapayapa. Walang katatakutan. Huwag lang mag-abuse. Kasi kung wala kang katatakutan, matapang ka, hindi naman po tapang-tapangan dito, no ba? Ilagay natin sa tamang paraan ang tapang natin. Yung tapang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Matapang tayo na hindi tayo gagawa ng masama, kundi sa mabuti. Yun dapat ang ilagay sa ating puso't isipan. Matapang tayo sa paggawa ng mabuti sa kapwa at lalo na sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa Proverbs chapter 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. So kung tayo ay umaasa sa Panginoon, tayo nananalig sa Panginoon, mahimbing ating tulog, no? Hindi tayo matatakot kung anumang mangyayari sa gabi habang tayo'y nagpahinga. Hindi tayo takot eh. Then sunod sa Proverbs chapter 1 verse chapter 18 verse 10, no? Proverbs. The name of the Lord is strong tower, the righteous run to it and are safe. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Siya ang ating kanlungan. Matibay, no? Grabe. Ang Diyos talaga, kung tayo po ay may tiwala sa Kanya, may pananalig sa Kanya, tayo'y proteksyonan niya. Hindi tayo dapat matakot. Kasi magkaroon tayo ng matibay at ang ating Diyos ay matibay siyang gagawa ng paraan na tayo po ay proteksyonan niya. Ito pa, sa Isaiah chapter 43, 1 and 2. But now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name, you are mine. Verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Grabe, no? Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka matutupok. Grabe, eh? So, ang proteksyon ng Panginoon nandyan sa atin. Minsan, nag-isip ako, kung ang mga Kristiyano, nasa puso ba talaga, at sa isip nila, yung tunay na pananampalataya sa Diyos. Minsan kasi yung iba, mahina yung kanilang pananampalataya. Walang pananalig, nangihina. Dahil hindi nila naintindihan o hindi nila nabasa itong mga talatang ito na magpalakas sa ating pananalig sa Diyos.
Minsan yung iba natitisod, yun, problema din natin yan. No? Hindi lamang problema sa ating gobyerno na mga tao hindi sumusunod sa batas, matigas ang ulo. Sa iglesia, meron din ganun, na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Problema, natitisod pa. Kaya, tama lang na laging mapaalalahanan tayo sa mga salita ng Diyos. Kahit sa ganitong sitwasyon, na kahit sa mga tahanan tayo, nakikinig pa rin tayo at nagbulay-bulay sa mga salita ng Diyos. Meron pa dito ang kaunti, bago natin tapusin, sa pangalawang Tesalonica, chapter 8, verse 3. No? But the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. Ngunit, tapat ang Panginoon. Siya ang magpatatag at mag-ingat sa inyo laban sa masama. So, ang Diyos, sabi ni Apostol Pablo, tapat siya na mag-ingat sa atin. Ang Diyos naman ay hindi sinungaling. Totoo naman ang kanyang sinasabi. Kaya maniwala tayo. Manalig tayo sa mga sinasabi. Kahit sa Old Testament times, hanggang sa New Testament times, hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan. Sa ating paglilingkod, kahit hindi na natin nakita ang ating Diyos sa Old Testament o sa New Testament, nakita nila si Jesucristo na anak ng Diyos. Ngayon, wala na, pananampalataya na lamang, hindi natin nakita. Mga stories na lang ating nabasa na ganun nangyari. Kaya sabi ni Kristo kay Tomas, mas blessed yung mga taong nanampalataya sa Kanya na hindi nila nakita. Mas higit pa kay ni Tomas. Wala naman tayong nakita ang Diyos. Minsan nga, may nagtanong, hanggang ngayon ba? Wala pa rin kasagutan sa problema natin sa ating bansa o sa buong mundo tungkol sa coronavirus? Saan na ba ang ating Diyos? Sa araw-araw, oras-oras, lagi tayong nanalangin, hingi sa ating Panginoon na sagutin ang ating mga kahilingan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nasagot. Minsan, yung mga tanong natin, no? Narinig ko. Pero ang sagot ko, sa mga ganyan na nagsalita, may kasagutan ang Diyos. May proseso ang Diyos kung kailan mangyari o kung kailan sasagutin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Darating yun. Kasi sa lahat ng mga bagay may panahon. May panahon. Pagkaloob ng Diyos ang ating mga kahilingan. Sa Matthew chapter 28 verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the ages. Huwag tayong mabahala dahil ang Diyos kasama natin hanggang katapusan ng mundo. Hindi pa tapos ang mundo. So nandyan pa ang Diyos. Kasama natin. Kahit hindi pa nasagot ang ating mga kahilingan sa ngayon, kasama pa natin ang Diyos. Kaya ang Diyos, tinitingnan tayo kung gaano kalakas ang ating pananampalataya. Kaya sa pamagitan ng ating pananampalataya, sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya doon sa mga bagay pinagkaloob niya o sa mga pangyayari kung gaano ba katotoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Matitinag ba tayo sa mga problema? Kulang ka ng pananampalataya sa Diyos. Ikaw ba'y nanghina? Kulang ka ng pananampalataya, walang pananalig sa Diyos. Baka nga hindi ka naniwala na may Diyos. Kasi ang mga taong naniwala sa Diyos, lahat ng mga bagay magagawa sa Diyos. Matutupad at matatanggap niya. Sa huling verse, sa Hebreo 13 verse 5,
Dalawa ito sa Deuteronomy 31 and 8. Unahin natin yung Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God had said, never will I leave you, never will I forsake you. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pabayaan man. Kailangan lang tayo kontento sa buhay. Pag hindi ka kontento, mawala ka. Hindi ka na katutuwaan ng Panginoon sa inyong ginagawa dahil nanghina ka. Sabi sa Revelation, pag ang inyong pananampalataya ay hindi mainit, hindi malamig, so nasa gitna ka, isusuka ng Panginoon. Kung kailangan dito na mainit dahil itong pag-asa natin, sinabi ng ating Diyos na never will I leave you, never will I forsake you. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Nandyan siya. Sa huling book sa Deuteronomy 31 verse 8, sabi ito, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Paganda, no? Ang salita ng Diyos, napakaganda. Do not be afraid. Huwag matakot. Don't be discouraged. Huwag manghihina. Dahil ang Diyos kasama natin. At ang Diyos magbigay sa atin sa ating mga kailangan. Hintayin lang natin. Nawa po, ang Panginoon magpapala sa atin, gabayan tayo lagi sa ating pagsunod sa kalooban natin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na maraming mga pangako ninyo, Panginoon, ng proteksyon sa bawat tao o bawat Kristiyano. Lalo na sa mga lingkod ninyo, Panginoon, at mga sumasampalataya sa inyo na sumusunod sa iyong kalooban, na ang kanilang puso't isipan, buong buhay nila, binigay nila sa inyo, Panginoon. Gabayan mo po ang bawat isa na sumusunod sa inyo, Panginoon. Gabayan mo po ang aming paglilingkod sa inyo. Gabayan po ang lahat ng mga tao sa komunidad namin, sa aming bansa, Panginoon. Nawa po, mabuksan ang kanilang puso't isipan na ikaw po ang Diyos na nagbibigay protection sa bawat isa sa Panginoon. Buksan ang aming mga puso't isipan. Maunawaan namin ang inyong mga salita, Panginoon. Alam namin na sa lahat ng mga bagay, patuloy mong ipanagkaloob, Panginoon. Nawa po, may lagay sa aming puso at isipan, Panginoon, ang inyong mga salita. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na aming nagagawa. Ito po aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo, mga kapatid, sa ating banal na hapunan. At akin pong babasahin ang Ebanghelyo ni Lucas. Ito po ay sa kabanatang 22, talatang 14 hanggang sa 20. Ganito po ang ating mababasa. At nang dumating ang oras, ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, pinakahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskong ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito hindi ko nakakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. At siya tumanggap na isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbaha-bahaginin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako inom mula ngayon ng bunga ng ubas,
hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, "Ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo." Pagpalain nawa tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng mga talatang ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat. Salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, na kami po ay nakapagdaos ng pananambahan. At muli, Panginoon, katulad po ng habilin ng Panginoong Jesus, ay amin pong gaganapin ang pag-alaala sa kanyang dakilang sakripisyo, na siya po ay nagkatawang tao, namatay doon sa krus, ngunit muling nabuhay upang kami ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Inyo pong basbasan, Panginoon, ang mga emblema na aming gagamitin. Ang katas ng ubas na siyang kalarawan ng kanyang banal na dugo, at ganoon na rin ang tinapay na kalarawan po ng kanyang banal na katawan. Kami po ay patawarin po ninyo, linisin po ninyo sa lahat po ng mga kasalanan na amin pong nagagawa. At nawa ay makapagnilay-nilay ang bawat isa ng sakripisyong ito na sinagawa ng Panginoon ay nangyari upang ang bawat isa sa amin, bagamat kami po ay makasalanan, ay magkakaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yes, Lord God, nawa na amin pong maisabuhay din, Panginoon, ang ebanghelyo na siyang inabili ng Panginoong Hesus, na amin din pong ibahagi doon sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo at sa inyong dakilang pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga kapatid, dadako po tayo sa ating generous giving. Ito po ang panahon na talagang tayo po ay masusubok. At dito po makikita ang katatagan ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. Bagamat ang bawat isa sa atin ay totoong hindi na nabiyayaan ng paghahanap buhay, ngunit ang biyaya naman ng Panginoon ay patuloy din naman dumadaloy. Maging ito ay material man na kakulangan, pero ang spiritual na pagdaloy ng biyaya ng Diyos ay parating nasa atin. Huwag po natin kalilimutan na kahit minsan ay hindi po siya nagmaliw. Ganito pong sinasabi sa 2 Corinthians 8. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed with rich generosity. God has given us riches beyond any concerns. And these riches must abound in each and every one of us. This is a real challenge, lalo na sa panahon ngayon, sa ating
tinatamasa, sa ating dinadanas. Now, if we cannot give, we can give something freely. Ito po ay ang ating buhay at ang ating paglilingkod. Sabi nga, we offer ourselves as living sacrifices to God. This is very, very generous indeed. If we could not, in any material things, can give to the church, then your life, my life, the life of every Christian true believers must give himself up to the Lord. This is a challenge for each and every one of us, brothers and sisters. So let us pray. Father God, we come to you. We come to you boldly, O Lord, humbling ourselves before you, thanking you for the breath that we take is freely given, the life that you have given every morning that we wake up. Every time that we go to sleep, we have this hope of seeing the glorious day of the morning and the abundant generosity that you have provided for us. Thank you, O Lord, for your love. Thank you, O Lord, for your provision, even though we are suffering for this pandemic. I know that you will not leave us. As you have promised, that you will never leave us. You will never forsake us, O Lord. Father, we thank you for your generosity. As we give our life to you in service, not only for the church, but for the individuals that is round about us. Thank you, O Lord, for your love and your compassion. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. Para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang Kay Buti-Buti Mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Kay buti-buti mo,
Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. For our closing prayer and benediction, tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po Panginoon sa aming pagtatapos, sa aming pagsamba sa araw na to. Salamat po sa mga salita na aming napakinggan, na ito po ay magbigay lakas sa aming pananampalataya at paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo sa linggong ito, at sa aming buhay na kahit kami po ay nasa aming mga tahanan, kami po ay patuloy na sumusunod sa iyong mga tuntunin sa pagsamba sa tuwing linggo at sa mga gawain sa prayer meeting, Panginoon. Salamat po na ikaw po patuloy na nagbigay sa amin ng karunungan at katalinuhan upang masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming sarili, Panginoon. Gabayan na po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, at ingatan mo po kami. At sa aming mga tahanan, hiniling namin na kami po ay puno ng kasiyahan, kagalakan sa paglilingkod sa inyo, puno ng iyong banal na Espiritu, puno sa karunungan galing sa inyo, upang kami po ay manatiling tapat, manatiling matibay sa paglilingkod sa inyo kahit sa marami mga problema. Gabayan po ang aming mga kapatiran na may mga problema sa kanilang physical na katawan, yung may mga sakit. Kung mayroon man, gabayan na po sila, Panginoon, gamutin na po sila. Yung aming mga kapatiran na may mga negosyo, gabayan na po sila, Panginoon. Gabayan po rin ang aming mga kapatiran na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga tahanan. At hiniling namin na sa araw-araw pagkaloob mo po ang mga pangailangan, hindi lamang sa inyong mga anak, kundi sa aming bayan, kundi sa buong mundo, Panginoon. Pagkaloob mo po ang aming pangailangan at hiniling namin ang kapayapaan at ang solusyon sa coronavirus na magkaroon ng vaccine, Panginoon. Gabayan na po ang mga scientists, mga doktor, o iba pang mga gagamitin mong mga tao, Panginoon, sa iba't ibang mga bansa na madiscover nila ang sapat na gamot sa coronavirus, Panginoon. Nawa po, maalis ito sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, sa iyong banal na Espiritu. Gabayan na po kami, Panginoon. At sa aming pag-uwi, nawa po, ang iyong mga pagpapala laging nasa amin, Panginoon. Sa Kanya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kaluwalhatian, mula pa nung una, ngayon, at magpakailan pa man. Pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen.